Mapagpalang araw mga kahabi. So, ang isi-share ko sa inyo ay malapit nang matapos ang ating DIY Avery project. Konti na lang, konting tembot na lang, konting araw lang, matatapos na ang ating DIY Avery. So, nais ko pong i-share sa inyo yung kaganapan, yung resulta ng ating DIY project. So, let's go! So, ito na mga kahabi ang ating DIY Avery project. Part 6. So, paano ko ginawa ito? So, panoorin niyo po. So, mga kabi, nag-akyat muna kami ni Mrs. ng cages sa second floor para masukat natin kung ilang cages ang mailalagay natin sa isang layer. Kasama na rin yung nest box para ma-estimate natin at malagyan ko ng bracket. So, yun po yung gagawin muna natin. So, inakyat ko na. Magaan lang naman to. Na 2x2x4 na gauge 14 na cages. Ito po yung ating pina-customize. Ayan na guys, yung ating mga cages na 2x2x4. Nakakit na tayo ng tatlo. So, dito, ayan na. Tapos na tong side na to. So, siset natin para magawa natin ang yung patungan nila. So, tatlong layer. Kasya. So, ito yung nest box. I-fix pa natin yan dyan sa 2x2. So, malapit na matapos yung ating DIY aviary project. Yan. Itong side na to, may screen na rin. So, itong dito na lang sa harapan at dito sa gilid. Sa dalawang side na lang ang balanse. So mga kabi, nung nai-layout na natin, nailatag na natin yung cages at yung nest box, ay lagyan natin ng bracket naman. So yung mula sa flooring ay 20 cm lang yan para hindi naman masyado yung pangatlong cages sa roof. Baka sobrang init, kaya binabaan ko na lang siya. Pero kaya pa naman abutin sa paglilinis. So dito naman sinusukatan ko yung pangalawang layer naman na support or yung bracket para sa second layer natin ng cages. Isang layer po ay tatlong cages po ang ating magagawa. So mga kahabi, nag-install na rin tayo ng ceiling fan para ito for the next future pagdating ng summertime or sa tag-init, baka mainitan yung ating mga ibon, lalo na po dahil wala pang insulation itong ating ceiling na roofing. So lalagyan ko rin to ng insulation pero hindi siguro muna sa ngayon dahil wala na po tayong budget. So ito lang muna, preparation lang muna tayo sa ceiling fan natin. Suporta rin po ito sa darating na tag-init. So marami pong salamat sa inyong panonood mga kahabi at sa mga supporters natin, sa mga silent viewers at sa mga nagko-comment mga kahabi. Pasensya na po muna, hindi ko po kayo masyado masagot. Pero yung iba po nasasagot natin pero hindi po lahat. So shoutout po sa inyo sa mga nagko-comment, sa nagpapa-shoutout po ay hindi ko na po kayo maisa-isa. Shoutout po sa inyong lahat at marami pong salamat sa inyong suporta. So itong ceiling fan ay para naman magkaroon ng kalamigan sa cages. So itong mga nasa flight cage natin mga kahabi ay marami na rito mga matured. So meron na nga rin dito nagmi-mate at nagpapares. So ito po yung ating ilalagay sa ating bagong aviary dito sa second floor. Puro green ito, 8 green at isang blue na natitira. So hanapin natin dito yung magkakapares na green, back to back green at isang blue. Itong blue na rin ay mayroong pinaparisan na green na rin. So ito yung paghahanda natin sa kanila sa next breeding na siguro mga kahabi. So itong ating back to back Lutino ay nagme-mate na. So baka maunahan pa tayo mangitlog nito bago natin ma-transfer sa taas. So ito yung nasa temporary shelter sila, nasa temporary cages. So ito is isa rin natin sa mga bagong breeders natin. So nung kinabukasan ng umaga mga kahabi
bago tayo magsimula sa trabaho ay pumunta muna kami sa baybay ni partner ni Mrs. para magpa unwind, di ka nga, dahil napakaganda ng simoy ng hangin, napakabanayag ang alon ng dagat, at saka mag-walking na rin. At naisipan ko rin na maglakad-lakad kami ni Mrs. exercise sa ating paa na maibabad sa dagat. So naisipan ko rin kumuha, mga kahabi, ng itong sand. Guys, kuha tayo ng buhangin sa dagat at ibibigay natin sa ilog. Mga ibon. So ito yung mga tinatawag na grits. May dala tayong plastic. Grits to yung sand grits. Maganda rin kasi to, pang digestive sa sa ibon. Lalagay lang natin sa cage. Maganda ang panahon dito sa Barangay Maunon, Ligaw, Albay, mga kahabi. Makulimlim at yan guys, tignan mo. Maganda to ipakain sa ibon. Sila naman ang tutukan nito. Sila na. Natural. So ilalagay ko lang yan sa isang maliit na piderer, tapos ilalagay lang natin sa sulok ng cages. Sila lang kakain. Okay mga kahabi, no, pagkatapos natin na maglakad-lakad sa baybay, ito yung umaga, so balik na ulit tayo sa ating DIY aviary project. So una, pininturahan ko muna yung paglalagyan natin ng frame na may screen. Hindi ko na kasi maduduko to. Kaya pininturahan ko na muna siya ng aluminum o yung sinatawag na silver color. So yun po yung ating final color na aluminum. So pagkatapos ay ilalagay naman natin yung frame. So ang ginagawa ko, gumagawa ko ng frame tapos nilalagay ko ng screen para madali siya ma-install, mga kahabi. Kasi kung sa labas ako maglalagay ng screen ay medyo mahihirapan ako dahil wala tayong tutungtungan. So naisipan ko na ganito, nalagyan na lang ng frame. Medyo magasto sa materyales pero mas maalwan siyang trabahuhin kahit mag-isa lang tayo. So hindi na natin kailangan gumawa ng pamatungan or apakan sa likod para ilagay yung screen, lalo na pag mataas na. So pagkatapos ko mailagay, ma-fix yung screen na may frame, ay gumagamit na lang ako ng L bracket. So tapos gagawa naman tayo ng plain support para doon naman to sa pangalawa natin na ipapatong naman doon sa nauna nating naikabit. So yung mga ritaso ng mga tubular na mga kinakating ko tulad ng mga kahabi ay ginagrinder ko lang yung nasa kanto para flat siya. So ito yung gagawin nating support or bracket doon sa ipapatong naman natin sa pangalawa. So binubutasan ko lang ito, mga kahabi, para madali nating i-screw. Dahil alam naman natin na solo fly tayo, solo sa pagdi-DIY. So wala lang tagahawak. So itong side na to, itong ipapatong natin sa ibabaw, ay lalagyan ko muna ito ng support o yung screwhan para pagkapatong ko, katulad ito mga kahabi, papakita ko sa inyo. Yan, ito lang ay ikakabit natin dyan para pagkapatong ko ay idadiretso naman natin screw doon sa nauna natin na na-fix. Tulad nito mga kahabi. So wala kasing hawak, so kailangan natin ng medyo meron nang nakaabang na pamakuan ay screwhan. So ipipix naman natin ito para hindi na siya mahulog or mabuwal, ika nga. So pag na-fix na natin tong isa ay medyo matibay-tibay na yan dahil hindi na yan mabubuwal sa kabila. Tapos susuportahan na lang natin ito mga kahabi ng mga L bracket. Dalawang klase yung L bracket ko, yung 1x1 at saka 2x2. So pag maliit ang gap ay 1x1 ang ginagamit ko, tapos screw. Pag medyo malaki naman yung gap ay 2x2 yung ating ginagamit na L bracket. So yun lang.
mga kahabi. So mga kahabi, ito na lang yung ating balance sa ating DIY Aviary project. Isang piece ngayon ng screen. Ito na lang po. At yung mga to, lalagyan natin. Hindi ko alam kung yero or screen ang ilalagay ko rito. Pero dito sa side nito mga kahabi ay maglalagay tayo ng yero, plain sheet. Katulad nito kahabi. Yan, plain sheet para yung angge ay hindi agad pumasok sa ating kulungan. So ito na po yung resulta ng ating aviary project. Nakapag-akyat na rin tayo ng nest box at saka cages. So magkakaroon tayo ng 3 layer dito. So ito na po yung unang layer. So isa-isang layer po ay 3 cages na 2x2x4. So 3, siyam sa side na to at saka siyam na rin sa side dito. So 18 pieces po yung ating mailalagay. So yun po ang may share ko sa inyo mga kahabi, yung ating resulta ng ating DIY Aviary project. Tapos dito pa mga palakabi, yung ating main door at yung ating stair. Yan, si Mrs. naglalaba. So bubong pa sa ating stair. Yun na lang po yung ating balance. So hope mga kahabi, nag-enjoy kayo sa ating sharing sa ating DIY project, Aviary project. At kung nagustuhan nyo ito mga kahabi, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary Project. Olen Aviary at iba pa. Ito yung ating DIY Aviary project, second floor. Maraming salamat. Maganda ang buhay pagdatapos na natin ang ating aviary project. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.